ngayong gabi, atin pong pag-uusapan ang patungkol sa new life in the kingdom. Ang bagong buhay sa kaharian. Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa pagbabago ng buhay, sobrang interesado ang ating hari. Bakit? Ito yung original na kalalagayan ng tao. Nilikha tayo ng ating Panginoon in His image and likeness. Ibig sabihin perfect. Kaya sobrang interesado po ang ating hari na magbago ang isang tao. Bakit po? Bumagsak ang tao sa kasalanan. Noong tayo ay bumagsak sa kasalanan, sinabi ng Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Dahil walang matuwid, wala kahit isa, wala pong nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ito po ay pinananabikan ng atin pong hari. Pinananabikan ang atin pong pagbabago ng buhay. Kung saan ito yung kanyang hangarin na ang tao ay wag mapahamak. Isa pa kung bakit kailangan ang tao ay mabago, because I firmly believe that it is impossible for a man to enter the kingdom of God without a change of life. Wala pong papasok sa kaharian ng Diyos na hindi binago ang buhay sapagkat nagkasala po tayo. Kaya nais ng Diyos na baguhin ang buhay ng isang tao. At mayroon pong maganda rito. Tayo po ay pinadalhan ng sinasabi kong rescuer, ang nagbigay ng solusyon sa ating pong malaking problema. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. But ibig sabihin na pag iniligtas ka niya, hindi nangangahulugan na mayroon ka ng konsepto patungkol sa kingdom government. Kaya sabi nga dito, salvation is just the beginning. When you are saved, you become a citizen in the kingdom, but are not yet in the concept of being kingdom son because you have no idea regarding kingdom government. Hindi ibig sabihin na iniligtas ka, bago ka na agad. Hindi po. Wala ka pang konsepto ng gobyerno ng kaharian ng Diyos. Subalit mayroon pong solusyon. Sabi niya, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, anyone who is in Christ is a new creation. The old has gone and the new has come. So ibig sabihin, nagbigay ang Diyos ng solusyon para magbago ang isang tao. Ang sabi doon, mababago ang buhay mo kapag nakipag-isa ka kay Kristo. Sino itong Kristo na sinasabi? He is the Messiah. Hindi niya sinabi ang sino mang makipag-isa kay Jesus, kundi ang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ibig sabihin, ang pakikipag-isa natin ay mahalaga. Unawain mo kung kanino ka makikipag-isa. Sabi doon kay Kristo. The Messiah, the Anointed King. Yan ang ibig sabihin ng Kristo. So kung walang pakikipag-isa kay Kristo, it is impossible to experience transformation of life. Napaka-imposible ng isang tao ay mabago kung hindi ka makikipag-isa kay Kristo. Sapagkat ang sabi dito, ang pakikipag-isa kay Kristo, doon lang magsisimula ang tunay na pagbabago. Bakit po? Makikipag-isa ka sa hari. At gusto kong ipaunawa sa lahat na nakakarinig dito, pag nakipag-isa kay Kristo, hindi lang si Kristo ang tinanggap mo, kundi mayroon siyang dala. Ano yung dala niya? Binhi. Ito po yung binhi na dala-dala ni Kristo, na kapag tinanggap mo siya, once you are one with Christ, united with Christ, ang dala niyang binhi na ito, binhi ng kaharian, ay mapupunta sa iyo at ito ang mag-uudyok ng pagbabago ng buhay mo. So kung wala ang pakikipag-isa kay Kristo, it is impossible to change life. Imposible po na magbago ang buhay ng isang tao. Kaya yung sinasabi, born again tayo, kingdom citizen tayo, kung hindi po talaga makipag-isa kay Kristo, hindi mo mararanasan ang tunay na pagbabago ng buhay. Okay, what is new creation by the way? Ano ang ibig sabihin ng new creation? New creation.
Ibig sabihin ng new creation, it referring to spiritual birth. Ibig sabihin ng new creation, tumutukoy ito sa kapanganakan spiritual. Kaya nga pinag-uusapan sa kaharian ay hindi membership. You have to be born in the kingdom. Once you are born in the kingdom, automatically, magkakaroon ka ng isipan, decision, na makipag-isa kay Jesus Christ. Ito pong si Jesus, ang sabi ko nga, may dala ng binhi ng kaharian. Kaya grabe, once we are united with Christ, ang power ng kaharian, mararanasan mo kung gaano ito kamakapangyarihan na kayang bumago ng buhay tulad ng akin pong naranasan. At sabi ko nga, new life and the kingdom, interesado ang Diyos. Ito po yung kanyang pinananabikan. Kaya kung binigyan ka ngayon ng pagkakataon, maunawaan ang hiwaga ng kaharian, maunawaan ang kabutihan at kagandahan ng kaharian ng Diyos, magdesisyon ka na makipag-isa kay Kristo. Ang pakikipag-isa kay Kristo, ito po ay ating desisyon. Desisyon po ito. At katunayan, kapag hindi ka nagdesisyon, walang mangyayari sa buhay mo. Bakit? Sabi nga, Kingdom of God is progressive. Hindi mo ma-experience na ang kingdom progressive without Christ in your life. Dahil progressive ito, progressive ang kaharian ng Diyos, natural lang sa isang tao na makikita mo, nagkakaroon ng unti-unting pagbabago ang kanyang buhay. Ang pinag-uusapan New Life in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, iba ito sa New Year's resolution, mga tagapakinig. Iba ito sa iniwan mo lang ang pag-iinom mo. Iba ito sa iniwan mo ang pagbababae mo. Iba ito sa lahat ng bisyo na iniwan mo. Iba yung rebirth in spirit. Iba po. Ang pagbabago na bunga ng Espiritu Santo, pagbabago na dahil nakipag-isa ka kay Kristo, ito yung pagbabago na ano't anuman ang mangyari from inner being hanggang sa labas ng pagkatao mo, makikita ang manifestation ng kaharian ng Diyos. Makikita. At ang pagkilos ng Santong Espiritu ng governor ng kaharian ng Diyos ay hindi po natatapos. Pag New Year's resolution, halimbawa, nag-New Year's resolution ka, nangako ka ng pagbabago, 1 month, 2 months, siyempre babalik ka sa dati mong gawi. But in the kingdom, ito pong 2 Corinthians chapter 5 verse 17, forever and ever ito. Sapagkat ang nagtatrabaho dito, kumukontrol, nagahari, ay anointed king. Kaya nga, sabi doon, anyone who is in Christ. Christ ang pinag-uusapan dito. Bakit Christ ang gusto ng Diyos na makipag-isa tayo? Package ang dala nito. Hindi lang bastang pagpapala sa lupa. Number 1 na makikita mo dito, power. Authority mula sa hari. Kasi hari yan. At ito yung pinakamaganda. Siya ang nagdala ng mana mo at mana ko. At ang manang ito, it is impossible na maranasan natin ang manang ito, matanggap natin kung walang pagbabago ng buhay. Kaya kung ikaw ay gusto mo ma-experience ang bagay na ito, wow! Ipanganak ka sa Espiritu. Huwag kang mangangako na aalisin mo ang pag-iinom mo. Huwag kang mangangako na sasamba ka na. Kundi, kailangan mong ipanganak sa Espiritu. You have to be born in Spirit para hindi ka lumabas na miyembro. Hindi ka lumabas na bisita. Kung hindi ka ipanganganak sa kaharian, hindi ka makikipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin, bisita ka lang. Pag bisita, walang mga benepisyo. Malayo, napakalayo. Kaya mabuti, desisyonan mo na ang tunay na pakikipag-isa kay Kristo. Kung gusto mo mabago ang buhay mo, huwag kang magdesisyon. Isa lang, makipag-isa sa Anointed King, our Messiah. Ito po yung gusto kong i-share sa inyo. Nung ako ay magdesisyon, makipag-isa sa Anointed King, dinesisyonan ko itong verse na ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. I'm so amazing. Nakita ko ang kamanghamangang pagkilos ng kaharian sa buhay ko. Pagkilos ng ating Abba Father. Pagkilos ng Anointed King sa buhay ko. Can you imagine, kapag ako
Nung wala pa ako, di pa ako nakikipag-isa kay Kristo, wala pa ako sa Diyos, wala pa ako sa kaharian. Pag ako humarap sa maraming tao, hindi pwede na walang pintura ang aking mukha. Hindi pwede na wala akong lipstick. Hindi pwede na wala akong maskara sa mukha. Anong ibig sabihin? Todo kolorite. And for your information, during that time na wala pa ako sa Diyos, wala pa ako sa kaharian, hindi ko pa nauunawaan ang kabutihan ng kaharian. Namumuhay ako sa gitna ng kahalayan. At ang akin pong pangalan ay Ameros. Bakit pong Ameros? Meron ako naging kalibin na 7 years kami. Ang pangalan niya ay Abner. Sa mga nakakakilala po sa akin sa Mapanas, ang pangalan ko ay Rocky. Pinagdugtong ko po yon, yung Abner na nakalibin ko in 7 years. Kaya ginamit ko ang pangalang Ameros. Siya ay si Abner, ginawa kong Ameros. Ako naman si Rocky, ginawa kong Ros. Kaya naging Ameros during the time. At nagsasaya ako, nag-i-enjoy ako sa gitna ng kahalayan. Di ako pwedeng humarap sa maraming tao na hindi ang aking tali sa buhok pareho sa kulay ng aking blouse, pareho sa kulay ng aking suot na kung ano man ang aking pangilalim, maging ang aking shoulder bag during the time. Dahil ang aking pakiramdam, ang feelings ko, for your information, all viewers, tunay akong babae. At ngayong ko lang nalaman, grabe pag nakipag-isa ka kay Kristo, lalawak ang iyong pangunawa, magkakaroon ka ng tinatawag na broad perspective. Malawak na kaunawaan. Naunawaan ko na kahit pa pala ako magpa-transplant, lalaki ako. Amen? And I want you to know, all viewers, that no one in the world has ability to put a womb to a man. Walang sino mang may kapasidad o abilidad na maglagay ng sinapupunan sa isang lalaki. Kaya hindi ka pwede maging babae. For your information. And I really praise God na kingdomize ako, naunawaan ko that I am a man. I'm not a woman. Hindi ako sister. Hello, glory to God. Salamat sa Panginoon, hindi pala ako sister. At nung wala pa ako sa Panginoon, nagagalit ako pag tinatawag ako kuya. Totoo yun, tatamaan ka sa akin. Pag tinawag mo akong kuya, may paglalagyan ka. Mas mabuti pa sabihin mo sa akin si Mama Sang. Tanggap na tanggap ko yun. It's because I have no concept about kingdom government. Naluto ako sa isipang makamundo. At hindi lang yon, mga kapatid. Doon sa aking kalibin, mawala na ang aking mga magulang, mga kapatid, wag lang siya. Gaano kalaki ang pambubulag ng kaaway. But I really praise God, may instrumento ang hari, ang Diyos na pinadala sa akin mag-asawa ito. Pinagtiyagaan ako. Kaya pag kayo may lumapit sa inyo, nag-share ng Kingdom of the Gospel, entertainin nyo. Perlas ang dala niyan. Naunawaan ko ngayon, yung mag-asawa na nagtsatsaga, perlas ang dala nilo. Perlas. At noong ito ay tinanggap ko, doon ko naunawaan na ang perlas na ito, kailangan ng buhay ko. The only solution of mankind dilemma. Iyan lang po ang solusyon. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Napakalaki ng pagmamahal mo sa akin. At hindi lang yun, mga kapatid. Siyempre, mangkukulam din ako. Ayan. Katunayan, yung nag-akay sa akin, kasi pagka sinabi niya, ang Panginoon makapangyarihan, nayayabangan ako doon. Kasi akala ko ako ang powerful dahil may kulam ako eh. May orasyon ako eh. May Latin ako eh. Kaya tinisting ko siya. Tingnan ko nga kung talagang makapangyarihan ang dala nitong Diyos. Ay, brothers and sisters in Christ, hindi po tumalab. Iyan ang number 1 na nag-udyok sa akin. Sabi ko, wala palang power itong aking pinaghirapan. 1 taon nagpinitin siya ako. Wala naman palang silbi. Pag itinitira mo sa manok, patay. Pero dito sa lingkod ng Diyos, hindi tumatalab. Aba, mas mabuti pa magdesisyon ako na magsamba sa kanilang sinasambahan. Ngayon, siyempre, ang dami kong isasaalang-alang. Sa halip na magdesisyon ako agad na sumamba, hindi pa rin. Kailangan kong tistingin
ang kanilang mga ugali. Nagkaroon ng Bible study sa bahay. Sabi ko, sige, nagdadala sila palagi, nagpapakain sila palagi, nagdadala ng mga merienda. Sabi ko, kung kainin natin lahat yan, ang kanilang mga pagkain, pag nagreklamo, wag na tayo mag-attend. Praise the Lord, hindi po talaga sila nagrereklamo. At hindi lang yon mga kapatid. Sa akin pong pakikipag-isa kay Kristo, ang pagkilos ng Diyos ay hindi po natatapos. Sabi ko nga, pag nakipag-isa kay Kristo ang isang tao, ang benepisyo na iyong matatanggap ay tuloy-tuloy habang ikaw ay nabubuhay. Hindi lang niya ako binago, hindi lang niya ako pinalaya sa pagkakaalipin ng lahat ng uri ng pagkilos ng kadiliman sa akin, lahat ng uri ng sumpa ng kadiliman, kundi nirigaluhan pa niya ako ng isang asawa. Ayan. During the time, nung wala pa ako sa Lord, hindi ako marunong umibig sa babae. Alam yan ang lahat ng mga kabarkada ko. Nasabi ko nga, hindi na ako mag-aasawa. Pero kapag nakipag-unite ka sa Panginoong Jesucristo, hindi mo kayang unawain. Totoo yung sinabi sa Bible na ang daan ng Diyos hindi mo daan. Ang kanyang isipan, hindi mo isipan. Hindi ko inisip na magkakaasawa ako. At ngayon, brothers and sisters in Christ, kapwa ko taga-kaharian, kapwa ko kingdom son, may asawa na ako. Kasal kami. Kasal po kami. At mayroon na akong anak. Naglilingkod kami full-time sa ministry. Naglilingkod kami full-time sa ministry. At ito pa yung kabutihan at kagandahan ng kaharian. Sabi ko nga, anyone who is in Christ is a new creation. The old has gone and the new has come. Sa patuloy naming paglilingkod, sabi ko sa inyo, ang nakipag-isa kay Kristo, tuloy-tuloy ang blessing. Tuloy-tuloy ka makaka-experience ng mga hiwaga ng kaharian. Habang kami ay naglilingkod sa Panginoon, hindi po naging madali ang aming pong buhay. Iba't ibang pagsubok ang aming naranasan. Sa gitna ng aming paglilingkod full-time sa ministry, naka-experience ako ng isang pinakamatinding pagsubok na inakala ko, katapusan ko na sa paglilingkod sa Panginoon dito sa lupa. Ano yon? Nagka-stage 3 lung cancer po ako. Glory to God, noong naranasan ko yun, nakipag-isa na ako kay Jesus Christ. May konsepto na ako patungkol sa kingdom government. May konsepto na ako patungkol sa gobyerno ng Diyos, ang kanyang kaharian. Doon ko naunawaan na ang sakit illegal sa kingdom. Ang sakit illegal sa kingdom. At doon ko naunawaan na nasa wilderness pa pala ako. Bakit ko ito naranasan? Bakit ko ito naranasan? Nasa wilderness pa pala ako. Hiningi ko sa Kanya ang himala. Lord, kailangan ko ang iyong pagkilos, ang iyong himala. Bakit? Sa panahon na ako ay nagkasakit ng stage 3 lung cancer, nagpa-doktor ako. Hinatulan ako ng doktor na magpa-chemotherapy. Siyempre, may kaba. Bilang tao, brothers and sisters in Christ, kapwa ko mamamayan ng kaharian, may kaba. Doon sa gitna ng aking pagkakakaba, nagtanong ako sa doktor. Kapag nagpa-chemo ako, Dok, ano po ang pwede mangyari sa akin? Una, sinabi niya, makakalbo ka. Wow, di ba ang ating buhok ay atin pong yung pinagugupitan, sinashampoo, inaalagaan natin yan. Pero sa pagkakataong iyon, kailangan ko tanggapin kung magpapakimo ako na makakalbo ako. Pangalawang tanong, ano pa po, Dok, ang pwedeng mangyari sa akin? Yung laki ng katawang mong iyan, papayat ka. Wow, papayat. Pag nagpakimo ako. Pangatlong tanong, ilang porsyento ang ibibigay niyo po, Doktor, para mabuhay ako?
Alam nyo ang sagot niya, hindi ko kaya ibigay ang 100% dahil ang ibibigay ko sa iyo na garantiya ay napakabibisa ng mga gamot. Mabibisa yan. At ito na yung pinaka-ultimate solution sa cancer mo, yung magpakimo ka. Ganito ang pwedeng mangyari sa iyo. Pag hindi nakayanan ng katawan mo ang papasok na radiation, pwede ka mawala ng hininga. Of course, bilang taga-kaharian, nagsisimula pa lang ako noon, kami mag-asawa sa kaharian. Nagdesisyon ako na hindi magpakimo. Minabuti ko mag-trust sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ako magpapakimo. Nag-fasting kami. Ako mismo, nanalangin ako sa Panginoon. Naranasan ko umiyak, na halos wala ng patid. Sa kahahagulhol ko, nakatulog ako. At doon sa aking pagkakatulog, naranasan ko na may humipo na kamay mula ulo hanggang doon sa baba, sa paa ko. 7 times na pabalik-balik ang kamay. Hinihipo ako. At doon sa aking doon sa panahon na yun na hinihipo ako, naramdaman ko na nawala yung hirap ng paghinga ko. Nawala yung kirot. At mula sa taas sa bahay namin, bigla ako nakababa. Nakapagpunta ako sa CR na mag-isa. Kasi di ko na kaya tumayo mag-isa. Naranasan ko yung sinasabi, anyone who is in Christ is a new creation. Pag ipinanganak ka sa Espiritu, because new life means referring to spiritual rebirth, marami palang tatanggalin sa buhay mo ang Panginoon. Tinanggal niya yung aking mapagdudang isipan. Pumukos ako sa pagtitiwala bilang mamamayan ng kaharian. Noong tinanggap ko ang Panginoong Hesukristo, nakipag-isa ako sa Kanya. Patuloy na nagtatrabaho ang ating hari sa buhay mo dahil kontrolado ka. At hindi simpleng experience ang naranasan ko. Pinagaling niya ako sa stage 3. Cancer, lung cancer, without any antibiotic. No chemotherapy. Prayer ng aking father in faith, mother in faith, sila Pastor Joe, at mga kapatiran. Salamat sa mga prayer na iyon. At naranasan ko, naramdaman ko, ako'y pinagaling ng ating hari. Salamat binigyan ako ng asawa na napaka-responsable. Asawa, patuloy na humihingi ng kagalingan sa akin during the time. Patuloy na nag-aalaga. At hindi lang yun, mga kapatid. Sa ating paglilingkod, galit ang kaaway. Nagagalit sa amin ang kaaway. Subalit dahil nga ang kingdom ay progressive, kahit anong galit ng darkness, hindi siya uubra. Dahil nakipag-isa ka kay Kristo, the Messias, anointed King, powerful, ang kanyang daladala ay nasa iyo, ang seed. Habang nagagalit ang kaaway, ang buto na nandoon sa iyo, nadala ni Kristo dahil nakipag-isa ka, ay tumutubo ito. At pag ito unti-unti na tumutubo, power ang lumalabas nito. Nung matapos ako gumaling, asawa ko naman ang tinira. Antindi. Subalit walang katinag-tinag noong ang asawa ko ay tinira. Bakit po? Based on my experience, Kingdom of God is the conclusion. Sabi ng doktor, mahirap na yung sakit mo. Pag umabot yan sa stage 4, pag di ka nagpakimo, baka di na tayo magkita. Subalit, Kingdom of God is our conclusion. Lahat ng sinabi ng doktor, binasag ng kaharian. Nung binasag ng kaharian, ang sinabi ng doktor, tumapang ako, tumatag ako, na-experience ko eh. Kaya nung magkasakit ang asawa ko, isa lang sinabi ko, pagagalingin ka na tulad ko. Ano yung sakit na yon? Grabe po. Nagkaroon siya ng tinatawag na Bartholin cyst. Nagpa-check up kami doon sa
doktor sa hospital at hinatulan din siya na maoperahan. Sabi ng doktor, kailangan namin ng 10 bag na dugo dahil masilan ang operasyon. Of course, wala namang kaming hawak na pera at kailangan pa mag-prepare ng 20 mil na down payment para doon sa ospital. Wala kaming cash, wala kaming dugo, lalong wala kaming pambili. Pero isa lang, ako ay nakipag-isa kay Kristo at mayroon dalang buto. May buto na alam ko, ang buto na yon ay perlas. Sabi ko, Lord, hindi ko kailangan magbinta ng ari-arian. Dahil ang perlas na yan, symbolizing power din. Nandyan ang king. Alam mo yon. So nung hinatulan, of course, kailangan namin sumunod din sa doktor. Kaya naghanap ako ng mga donor para sa dugo sa lalong madaling panahon. Nakahanap kami, in-announce ko sa church at lahat ng mga kapatiran na gusto mag-donate ng dugo, mag-donor ng dugo, inag-donor naman. In short, nakalikom kami ng dugo. Pero sinabi ko sa isang hospital, magpapa-second option po muna kami. So nirefer kami sa Manila, kasi dito kami sa Cavite. Nung nirefer kami sa Manila, ganun din ang hatol. Operahan at hindi pwede patagalin. Natatandaan ko, Sabado yun, sabi ng mag-o-opera, bukas ng linggo, balik kayo. O-operahin si ma'am. At hinanda ko ang dugo. Sinabi ng asawa ko, Dok, pwede po bang i-adjust, wag sa umaga ang operasyon kasi sasamba pa kami bukas ng linggo. Pumayag. Sabi niya, sige, samba muna kayo. Pwede naman sa hapon o kaya pwede bukas ng Lunes. Sabi ng asawa ko, sa Lunes na lang po. Kasi ang linggo ay binibigay namin yan para sa aming Panginoon, sa aming hari, ang aming pinaglilingkuran. So in short, mga kapatid, pumayag. Umuwi kami, nagsamba kami. Nung kinagabihan, nagtanong ang isang leader. Sinabi, Pastora, di ba bukas na ang operasyon mo? Sinabi ng asawa ko, at sino ang uoperahan? Nung gabing yun pala, kinausap siya mismo ng ating hari na sinabi sa kanya, ako ang buhay. Ano ang request mo? Sinabi ng asawa ko, ayaw kong ipagalaw ang aking katawan. Wow! Kaya sinabi niya, walang uoperahan. Aba, sabi ko, pumunta tayo sa ospital, naka-schedule ka. So dala ko, ang asawa ko, bumalik kami kinabukasan, at ang dugo inayos ko doon. Nag-donate na ang mga kapatiran, ready na at uoperahin na lang talaga siya. Pagdating namin doon, nag-request ang asawa ko. Sinabi niya, Dok, pwede po ba ako ay mag-request? Bago ako operahin, i-check niyo po muna ako. Okay, chinek siya. Alam niyo mga kapatid, ang mga nurse nagulat. Noong lumabas ang final result ng huling kanyang check-up, wala na yung bukol. Magaling na siya. Amazing. Yun yung sinasabi ko, kapag nakipag-isa ka kay Kristo, tuloy-tuloy na nagtatrabaho ang kaharian sa buhay mo. Kahit natutulog ka, naranasan niya kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Natutulog siya. Kasi pagising niya sa umaga, sinabi niya, wala nang magaganap na operasyon. At nangyari, mga kapatid, nagkaroon ng emergency meeting ang hospital na yon. Babanggitin ko na kung ano yung hospital na yon. PCGH. Pasay City General Hospital. At kaya kong harapin ang doktor na naghawak. Mismo ang pinsan kong si Sally, asawa ni John Mark, doon nagtatrabaho. Sobrang nagulat. Kasi nga sabi niya, sa lahat ng aking experience mula nang pumasok ako dito sa hospital na ito, ngayon ko lang naranasan ng ganitong klase ng himala. At alam niyo po mga kapatid, nanawagan
Hindi kami pinauwi. Sabi nung doktor na mag-oopera sa kanya, hintayin ang direktor ng ospital. Kailangan siya makausap. Ura mismo. So pagdating doon, yung mag-oopera sa asawa ko, natuwa kami. Kasi chinek siya ulit. Noong lumabas, sabi niya, di ka uoperahin. Kasi hindi naman tubukol. Tagyawat lang. Sabi ko, paano napunta doon? Akala ko ang tagyawat sa mukha lang. Hindi pala. Iyan ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. Hindi mo kayang unawain. Kaya niyang gumawa ng mga bagay. Sabi ko nga, God is able to do the things that man cannot do. Kaya gumawa ng Diyos ng bagay na hindi kayang gawin ng tao. Kaya, I just want to encourage all viewers, listeners, followers, supporters sa Mamlaka broadcast na ito, patuloy po tayo na maglingkod sa kaharian. Patuloy po tayo maglingkod sa kaharian. At gusto ko sa iyo ipaunawa, ang panahong ito ay kingdom season. Pagkilos ito ng kaharian ng Diyos, pagkilos ng Santong Espiritu, huwag kang magpahuli, sumabay ka na. God bless us all.